The House of Representatives Quad Committee is recommending a further investigation on the alleged joint bank accounts of former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Ang lalaki kasi ng amounts. Sobrang laki ng amounts. Between 2011 and 2013, over 133 million was funneled into the accounts of Dutertes and their associates. At kung maalala niyo po mga konsyero, nung investigasyon ng Quadcom, nag-request ang Quadcom ng dokumento galing sa AMLAC kung pwede nilang patotohanan o pasinungalingan yung sinabi ni Trillanes. Hindi ko pumayag ang AMLAC. Mukhang hindi magiging maganda ang 2025 na mga Duterte dahil pinaulan sila ng kaso ng Quadcom. Hindi maganda to. Or kung hindi man kaso, pinaulanan sila ng investigasyon ng Quadcom. Kasi mga konsyero, kahapon, inilabas po yung report, yung Quadcom report, progress report rather, na nagbibigay din ng impormasyon tungkol sa mga posibleng pwedeng ihabla laban sa mga Duterte. Oo. At mukhang marami yung tatamaan dito. Malungkot ang 2025. Lalo na kapag natuloy itong mga to. Oo. Eto, tingnan natin itong balita. Ayan. Ito kasi sabi, Quadcom calls for further probe into Sara's alleged ties to drug money. Ayun. Anong sabi? Malinis daw mga Duterte, anti-drugs daw mga Duterte, pero mukhang dito sa sinabi na to ng Quadcom, sila yung tinamaan ng illegal drugs. At sila daw yung naging protector ng drugs sa Davao. Di ba narinig naman natin sa Quadcom? Ganun yung nangyari dyan eh. O, panoorin natin yung balita tungkol dyan. The House of Representatives Quad Committee is recommending a further investigation on the alleged joint bank accounts of former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte, following Antonio Trillanes' fourth statement that these bank accounts contain funds from an alleged drug lord, Sammy Uy. Based on the Quad Committee's 51-page report obtained by the Inquirer, the mega panel recommends for the Anti-Money Laundering Council to further investigate the said bank accounts. The Quad Committee cites Trillanes' testimony about bank accounts shared by the Dutertes, into which millions of pesos were transferred regularly by Uy, one of Duterte's election campaign contributors. From 2011 to 2013 alone, Trillanes claimed the Dutertes received more than 133 million pesos. 14.88 million pesos was transferred to Vice President Duterte's account, 15.65 million pesos to the former president, 41.2 million pesos to Davao City Mayor Sebastian Duterte, and 42.6 million pesos to Shelito Hanilet Avancenia. Some of the deposits were based on managers' checks that were traced to Uy, who was later identified by confessed hitman Arturo Las Cañas as a drug lord in his affidavit before the International Criminal Court. Trillanes, in one of the Quad Committee's hearings, said that the figures on the bank accounts of the Dutertes made him conclude that the former president's drug war is fake and is meant to protect his syndicate, which includes former presidential economic advisor Michael Yang, Charlie Tan, and Uy. The former president himself denied the accusations and even said he was willing to execute a bank waiver after being dared again by Trillanes. He later backtracked and said he would only do so if Trillanes hung himself. Testifying before the House panel, Duterte also said that he would take full legal and moral responsibility for his administration's bloody war on drugs. Pero puri-puri pa rin mga DDFs dyan kay Digong. Oo, kahit na ganyan. Siya mismo, atras abante sa kanyang mga sariling sinasabi. Pero syempre, mga demonyong Duterte supporters, bilib na bilib pa rin siya. Hindi pwedeng hindi ka bibilib ba? Duterte! Duterte lang malakas! Duterte lang sa akalak! Wala nang ibang kwentuhan dyan. Yun lang mga konsyero. Duterte lang sa akalak. Kahit si Duterte mismo ang paatras abante sa kanyang sariling salita. So, ang mangyayari pala ngayon, inirekomenda yung further investigation pagdating dito sa pagtatransfer ng pera. Alam niyo kung bakit? Ang lalaki kasi ng amounts. Sobrang laki ng amounts. Ano ibig sabihin? Alam niyo ho kasi mga konsyero, kung kayo po nakapag-transfer na ng mga malalaking halaga ng pera, as in the millions. In the millions above $10,000. Mga 560,000 pesos lang yan. Maliit lang yan, $10,000. 560,000 pesos lang. Pero kung ikaw ay may pagtatransferan na nagkakahalaga ng lampas $10,000, kailangan ho dyan meron dokumento. Bakit? Kasi po mga konsyero, ito po ay kadalasang na-flag for money laundering. Ano ho yung money laundering? Ang money laundering po mga konsyero ay isang krimen kung saan ang mga pera na iyong kinita
sa iyong mga illegal na gawain, unti-unti mong nililinis. Kaya nga laundering, ginagawa mong legal sa pamamagitan ng mga legal na transaksyon. Halimbawa, pagbili ng lote-lote, maraming lote ng lupa. Yun yung isang paraan ng pagmamoney laundering. Yung iba, dinadaan sa hardware shops. Yan, nag-i-issue ng resibo, mga malakihang transaksyon. Kunyari, pero sa totoong buhay, wala naman talaga transaksyon na naganap, money laundering yun. So, yun po ay isang krimen, bawal yun. At yan po ay indikasyon na meron pang isang mas malaking krimen na nagaganap. Ito hong ginawa ni Sara, ito hong ginawa ng pamilyang Duterte, kung saan sila ay nagpasapasahan ng pera. Between 2011 and 2013, over 133 million was funneled into the accounts of Dutertes and their associates. 14 million kay Sara Duterte, 15 million kay Rodrigo Duterte, 41 million kay Baste, at 42 million naman sa kanyang partner na si Hanelet Abancen. Ito mga kotsero, masyadong malalaki itong amount na to para sa isang transaction. Hihingian ka talaga ng papeles dyan. At kung maalala nyo po mga kotsero, nung investigasyon ng Quadcom, nag-request ang Quadcom ng dokumento galing sa AMLAC kung pwede nilang patotohanan o pasinungalingan yung sinabi ni Trillanes. Hindi ko pumayag ang AMLAC. Bakit? Kasi mga kotsero, para mangyari ho yan, kailangan ho muna mag-file ng kaso. Hindi ko pwedeng chismis lang. Tsaka meron tayong bank secrecy law eh. So it's either si AMLAC mismo on its own, ilalabas niya yung dokumento, or AMLAC will be compelled via court order para ilabas niya yung mga dokumento. Ngayon mga kotsero, iba. Ang rekomendasyon po ng Quadcom ay si AMLAC mismo ang mag-imbestiga. Pwede rin kasi gawin nyo ng AMLAC. Rekomendasyon niya kay AMLAC, AMLAC, imbestigahan nyo itong mga transaksyon na to. So, ano ngayon ang mangyayari? Pupunta sila sa mga bangko. Si AMLAC, tatanungin, itong transfer na to, ano nangyari dyan? Meron ba mga papeles yan? Etc. Paano nangyari dyan? Ano ba? Transfer lang ba yan? Pinadaan lang ba yung pera? Paano nangyari? And then based on their investigation, sila ngayon yung maghahabla, si AMLAC, si Anti-Money Laundering Council. So, expect nyo mga kotsero na starting next year, magkakaroon ng mga ganitong klaseng investigasyon sa mga Duterte, no? Kasi, alam naman si Digong, hindi naman naamin yan. Hindi-deny lang niya yan, syempre. Wala namang ganun eh. Pero, kapag may nag-imbestiga, halimbawa, si AMLAC, inimbestigahan niya wala na. Good luck. Kaya nga mga kotsero, atat sila dyan na makabalik ng Malacanang eh. Kasi alam nyo, itong 2025 is a make or break year para sa mga Duterte. Legit yan. Kapag hindi nila nalampasan lahat ng kanilang mga legal challenges, wala na. Tapos na sila sa 2028. Anyway, tuloy natin. Hindi lang po si Sara ang kakasuhan, posibleng makasuhan next year. Kaya nga 2025 is the reckoning period for the political career of the Dutertes. Kasi meron pa. Pati kapatid ang asawa pinaiimbestigahan na sa DOJ. Pati kapatid at asawa. Si Pulong at saka si Mans Carpio. Pareho sila. In its 51-page progress report submitted on December 18 and obtained by Impact Leadership, the Quad Committee highlighted testimonies from resource persons such as Jimmy Guban and Mark Taguba, who detailed the alleged involvement of members of the Duterte family and their associates in drug smuggling and corruption within the Bureau of Customs. Alam niyo mga kotsero, itong sa BOC, alam niyo ang depensa dito ng mga Duterte, yung kredibilidad ng mga witnesses, which is Jimmy Guban and Mark Taguba. One of them is already a convicted criminal, life sentence yung kay Mark Taguba eh. Si Jimmy Guban, kalimutan ko yung kay Jimmy Guban, pero nakakulong na rin yun. So, ang lagi nilang sinasagot, maniniwala ba kayo sa salita ng dalawang kriminal? Parang gano'n. Wala naman kasi salita ng convicted criminal. Kung yung sinasabi ng convicted criminal, totoo, at napatunayan ng ebidensya, hindi na question yun. Kung criminal ba yung nagtestimonya o hindi. Basta may ebidensya. Yun lang naman. Ito medyo mabigat tong kaso na to. Violation na to ng Comprehensive Drugs Act. Dangerous Drugs Act. Di pala comprehensive. Dangerous Drugs Act. Itong kay Jimmy Guban tsaka kay yung kay Pulong at saka yung kay Mans Carpio. Magkakasukatan dito kasi alam nyo mga kotsero, ito yung kaso na talagang pinrotektahan ng Malacanang nung panahon ni Digong. Pinrotektahan dito si Pulong Duterte, alam naman natin yan. Bakit? Ginawang fall guy si Mark Taguba. Tao ni Pulong ang ginawang fall guy. Yung investigador si Jimmy Guban, kinasuhan nila, pinakulong. Violation din ng Comprehensive Dangerous
Dangerous Drugs Act. Yung pala yung takbong ano doon. Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ganun din nangyari sa kanya. So, hindi lang yon mga kotsero, pati yung Deputy Ombudsman na nag-imbestiga ng kaso na to, pinatanggal din ang Malacanang. Matindi tong kaso na to. Itong kay Mans Carpio tsaka kay Pulong. Matindi ho to. Marami yung nasirang buhay dito. Ayun nga, kay Mark Taguba, kay Jimmy Guban, at saka yung Deputy Ombudsman nung panahon na yon. Bakit to yung Deputy Ombudsman? During that time, mga kotsero, ang Ombudsman ay si Attorney Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales po, mga kotsero, pamangkin niya si Mans Carpio. Nag-inhibit siya sa kaso na to. Nag-inhibit siya sa investigasyon dito. Ang nag-imbestiga yung kanyang Deputy Ombudsman. Nung nag-imbestiga, nagkaroon ng findings. Yung findings ay kontra kay Pulong at kay Mans. At ang source ay ang AMLAC. Ano ngayon nangyari? Pinatanggal yung Deputy Ombudsman.